Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pasado 3:30, pagkatapos mananghalian sa isang karinderya sa poblasyon, ay sumakay kagad ng tricycle si Will, bit-bit ang 5.5 buwan niyang anak na si Shuvelin. Tulog na tulog ang sanggol sa kanyang bisig habang ang 10 taong gulang niyang anak na si Ralph ay nakakapit naman sa kanya. Manong, sa baryo Ponobegro lang po ah. Napatingin pa ang tricycle driver kay Will na tila kinikilatis ang buo niyang pagkatao. Nang mapansin niya yon, ay napakunotno siya pero hindi siya nagpahalata. Pagkadaka ay nagtanong ang Ginoo bilang paniniguro. Baka kasi namali lang ito ng pagkakarinig. Opo, tama po. Sa baryo Ponobegro po. Kung po pwede po sana, doon sa may kapilya nila. Nang sabihin ng tricycle driver na hanggang sa bukana lang siya ng baryo Ponobegro ihahatid, ay hindi na umalma si Will. Inaalala niya rin kasi ang 2 anak na kailangan ng masisilungan. Papunta kasi sila sa bahay kung saan nakatira ang kanyang nanay Clarice ngayon. Mabilis na lumipas ang oras. Nang marating nila ang bukana ng nasabing baryo ay kaagad bumaba sa tricycle ang mag-aama. Pagkabayad ay nagmamadali ring umalis ang sasakyan na parabang may kung anong iniiwasan sa lugar na yon. Hanip naman yung lalaki na yun ah. Kung makaharurot buti na lang talaga at ang sarap ng tulog ng anak ko. Dahil kung nagising tong si Shuvelin, ay nako, humanda siya sa akin. Pinagmasdan niya ang nahihimbing na sanggol bago lingunin ang panganay na anak na sumisipat-sipat lang sa nilulumang arko ng nasabing baryo. Tay, nakakatakot naman po dito sa lugar na to. Anong sabi ko sa iyo, Brent? Di ba ang takot nasa isip lang? Opo, pero nakakatakot naman po talaga dito eh. Pero di naman po talaga ako natatakot, Tay. Mabuti yan. O tara na, anak. Brent, pupunta na tayo dun sa Lola Clarice mo. Naglakad na sila papasok sa loob hanggang sa marating ang kapilya. Ganun na lang ang gulat ni Will sapagkat sira-sira na ang nasabing munting simbahan. Sa pagkakatanda niya ay 10 taon na ang nakalilipas. Maayos pa ang kapilyang yon nang minsang dalawin niya ang ina. Ito rin ang una at huling pagdalo niya rito bago siya maikasal at makapag-asawa. Grabe naman ang sinapit ng kapilya. Wala man lang nakaisip na magpaayos sa mga taga rito. Siguro kurakot ng kapitan at mga opisyal dito sa baryo Ponobegro. Tay, ano po yung kurakot? Ha? Ano yun anak Yung mga taong nangangamkam ng hindi naman nila pag-aari o gumasta ng pera na hindi naman sa kanila. Katulad po nung ginawa sa atin ni Manay Asver, narinig ko po kasi kayo na kinukuha nyo yung pera nyo po sa kanya tapos sabi niya naggastos niya raw po. Kaya rin po tayo umalis sa bahay, di po ba? Ikaw talagang bata ka Sabi ko naman sa'yo, huwag kang basta-basta makikinig sa usapan ng matatanda, di ba? Si tatay talaga. Paano po ako hindi makikinig sa inyo? Yang lalakas po kaya ng boses po ninyo noon. Pati nga po mga kapitbahay natin dun sa sitio Kalyabo, nakikinig Napangiti na lang si Will sa anak na tila inosente pa rin ang pagmumuka. Ilang saglit pa ay nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makalampas na sila sa sirasirang kapilya. Marami na rin nagbago at ilang mga bahay na nadagdag na nadaanan nilang mag-aama. Kaya medyo nalito pa si Will. Mabuti na lang ay may nakita silang mga kalalakihan sa isang maliit na kubo na nagkukumpulan habang nag-uusap-usap. Napatingin kaagad ang mga yon habang papalapit silang mag-aama. Tumigil sa pag-uusap ang 3 kalalakihan at nagkatinginan. Pagkalaon ay tumayo ang lalaking moreno na matipuno. May itsura pero 5 talampakan lang ang taas. Mawalang galang na sa inyo, mga pare. Magtatanong lang sana. Medyo nalilito na kasi ako dahil sa mga nadagdag na kabayan at mga nagbagong daan Itatanong ko sana kung kilala niyo po si Clarice de Guzman. Ano kailangan mo kay Neklang? Kilala mo siya?
Ako nga pala si Will at nanay ko si Clarice de Guzman. Oo, kilala namin siya. Ako nga pala si Ralph. Kung gusto mo sasamahan na muna kita sa kanila. Sige pre, salamat na kagad ah. Tara, sumunod kayo sa akin. Kagad ngang sumunod si Will sa lalaking matipuno. Hinatak niya rin ang panganay na anak hanggang sa makalayo na sila sa lugar na yun. Wala silang naging pag-uusap sapagkat tila naiilang sila sa isa't isa. Ang patpating si Brent lang ang nagpapaingay na panay ang sipol habang naglalakad hanggang sa madaanan nila ang tatlong matatayog na puno ng kapok. Ito kasi ang palatandaan ni Will na malapit na doon ang bahay ng kanyang nanay. Parang... Ralph, pre. Ralph ang pangalan ko. Ayun. Ralph pala. Paring Ralph, kahit dito na lang siguro. Alam ko na naman ang bahay ni nanay eh. Palatandaan ko kasi yung mga punong kapok na nadaanan natin. Salamat ah. Nako, walang anuman. O sige, mag-iingat kayo dyan Lalo na yung sanggol mo. Ay, siya nga pala. Malmang wala dyan si Nike lang ng ganitong oras kaya hintayin nyo na lang doon sa kubo. Tinulungan ko yung gumawa ng kubo nung nakarambuan eh. Doon lang din yun sa bakuran niya nakatirik. Sige. Salamat uli pre ah. Walang anuman pre. Pagkatapos ng kamayan ay naglakad na palayo si Ralph habang kinakawayan naman siya ng batang si Brent. Napangiti lang si Will bago magtuloy-tuloy hanggang sa marating na nga ang bahay ng kanyang ina. At katulad ng bilin na matipunong binata kanina nakausap niya, wala roon si Aling Clarice kaya pumasok sila sa yerong gate dahil hindi naman ito nakalak. At nang nasa loob na ng bakuran ay nagtambay muna ang tatlo sa kubong sinasabi ni Ralph. Ay, salamat. Kahit papaano makakapagpahinga na rin tayo mga anak. O Brent, kung inaantok ka matulog ka na muna anak ha. Malamig naman dito sa kubo Tay, paano po ako makakatulog? Wala naman pong unan. Tsaka matigas po yung sahig kaya masakit po sa likod. Nuknukan ka rin talaga ng arte anak no. Ito na lang muna ang bag natin ang gamitin mong unan. Malambot din naman to. Sige na po. Naantok na rin po ako Kaya nga matulog ka na muna at gigisingin na lang kita kapag dumating na yung lola mo. Ay, sige po tay. Huwag niyo po akong iiwan dito Natatakot po ako sa lugar na to Kala ko ba kanina sabi mo hindi ka natatakot? Kanina po yun tay. Ikaw talaga. Sige na, pumikit ka na. Hindi kita iiwan. Kung gusto kitang iwan, dun pa lang sa sitio Kulyabo, ginawa ko na yon. Pagpikit ni Brent ay pansamantala na ring nagpahinga si Will at hindi nila namalaya ng mabilis na paglipas ng oras. 5:30 ng hapon nang maabutan ni Aling Clarice ang anak niyang si Will na nakatayo sa kubong ginawa nila ni Ralph habang inuuyog ang sanggol nito. Si Brent naman na nagising na ay naglalaro ng mga bato-bato, tuyong dahon at tangkay na nalaglag sa mayabong na puno ng alateris na nasa gilid ng nasabing kubo. Kumaway-kaway pa siya sa kanyang ina at nang makita ng ginang ang kanyang anak at mga apo, ay nagmadali siya sa paglalakad palapit sa mga yon. Nay! Tay, sino po ba si Lola Klang? Anak, Brent. Salubungin mo ang lola mo, dali at magmano ka. Sige po. Patakbong lumapit ang batang lalaki at nagmano sa kanyang lola. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa paglalaro ng mga bato-bato, tuyong dahon at kawayan. Hinayaan lang ni Will ang anak na lalaki dahil natuon na ang atensyon niya sa ina na tila gulat na gulat naman ang pagmumuka matapos silang makitang mag-aama. Para tuloy na taranta ang ginang dahil sa pangyayaring yun. Anak, anong ginagawa mo rito? Bakit may dala kang sangkol? Kanino yan? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pabigla-bigla kapag pupunta rito? Sinurpresa lang talaga kita, inay. Ay hindi mo na dapat ginawa yun, anak. Bakit parang natataranta naman po kayo, nay? Hindi ba kayo masayang makita kami at ng mga apo mo? Apo mo rin tong si Shuvelin. Bakit mo dinala yan rito? Ilang buwan pa lang yung sanggol na yan 5 buwan at kalahati. Por Diyos por santo, mabaging Ginoo ka, Will. Kapag hinanap yan sa iyo ng pinagkuhanan mo, baka makasuhan ka pa sa ginawa mo. Grabe naman po kayo sa kinuha, nay. Anak po namin to ni Bianca.
Alam ko, pero halata namang lumayas ka sa inyo eh. Sa bag niyo palang nadala ng anak mo. Alam na alam ko na, Will. Sa dami ng sinabi ng kanyang ina, ay ngiti lang ang tinugon ni Will kaya napakamot na lang ng ulo si Aling Clarice bago sinipat ang apong si Brent na abala naman sa paglalaro ng mga patay na damo. Naghalo ang pakiramdam, awa at inis niya para sa anak na lalaki. Ay nako, sige na. Magsipasok na nga kayo ron sa loob at magtatakip silim na. Iluluto ko lang tong dala kong ulam. Buti na lang nagdala pala ako ng uulamin na sasabawan. Pakidala na rin muna ito sa loob. Kagad kinuha ni Will ang bag niya at pagkatapos ay tinawag na rin niya si Brent para pumasok sa loob ng bahay. Inutos na rin niya sa anak na bitbitin ang supot galing kay Aling Clarice. Lola, ako na po magbibitbit ng mga yan. Ay, salamat apo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Brent po, Lola. Ay, napakabait mo naman bata. Tama yan. At huwag kang tutulad sa pasaway mong tatay, ha? Sabi po ni tatay, tularan ko raw po siya eh. Ay nako, huwag kang maniniwala dyan sa tatay mo. Ngayon naman, huwag niyo naman pong turuan ng ganyan si Brent. Gagaya sa akin niya na madiskarte sa buhay. Madiskarte sa buhay mo yung mukha mo. Bilisan mo na, bago pa kumagat ang dilim. Nagmadali na silang lahat at pagkabukas ng bahay ay dali-daling pumasok ang mag-aama na eksakto namang ikinagising ng sanggol na si Chauvelin. Umiyak yun ng umiyak na kaagad pinadede ni Will gamit ang tinimplang gatas na nasa bote. Dahil doon ay saglit naman na lumabas si Aling Clarice. Pagkatapos ay meron siyang kinuhang bagay sa ilalim ng kubo. Kinuha niya roon ang pudpud na gulong ng sirang bisikleta at saka ito hiniwa gamit ang patalim na nakuha niya rin sa loob ng kubo. Nagwalis-walis na rin siya sa labas ng natambak na tuyong dahon at sanga at saka niya pinaliyab at doon na nga isinaboy ang ilang bahagi ng gulong ng bisikleta. Umalingasaw ang mabahong amoy galing sa piraso ng gulong, subalit hinayaan lang ito na matandang ginang. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa kanyang kubo at saka kumuha roon ng gasera. Sinindihan niya ito at naglakad na papunta sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok niya doon ay natanong niya kagad ang anak na inuuyog-uyog ang sanggol. Pagkakita sa kanya ni Will ay ngumiti yun bago nagsalita. Nay, nandun na sa kusina yung isda ah. Pinahugas ko na muna kay Brent. Huwag po kayo maglala dahil maasahan na yung batang yon. Pwede kayong magpatulong sa pagluluto. Di ba Brent? Opo tay, Lola. Palagi ko pong ginagawa to sa amin dun sa sitio Kulyabo eh. Kasi po si tatay madalis rin pong nasa sabunan. Nay, kasi ako na po yung naglalaba muna ngayon dahil nga kapapanganak lang ni Bianca. Kaya yun, sa sabunan, lagi po akong nagsasabon. Hindi naman po kayo naglalaba tay eh. Palagi nga lang po niyong kasama yung mga manok. Ay nako Will, hindi ka pa rin nagpapaawat dyan sa kakasabong mo. Hindi na talaga ako nagsasabong, Nay. Tagabantay na lang ako ng mga manok. Ay nako, kahit kailan talaga anak. Magseryoso ka na nga sa buhay mo dahil hindi ka na binata. 2 na yung anak mo at sanggol pa yung isa oh. Oo nga po. Napakamot na lamang ang ginang habang napapailing. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kusina para simulang magsaing at magluto ng ulam nila para sa hapunan. Ilang saglit pa, habang naghahanda ay palingon-lingon si Aling Clarice sa kanyang anak na kalalapag lang din ng sanggol sa malaking papag na naroon lang din sa sala. Nay, nagsunog ka ba ng goma? Ang baho at baka makasama kay Chauvelin. Kanina ko pa nga po naamoy yung tay eh. Masama sa kalusugan niyang ganyang amoy, Nay eh. Dapat po hindi kayo nagsusunog ng mga ganyan at nakakasama rin sa kalikasan. Kailangan ko magsunog dyan dahil mas makabubuti sa anak mo, Will. Doon mo na muna ilagay sa kwarto ang anak mo at pabantayan mo muna kay Brent. Ako nang bahala rito. Magsindi ka na lang dyan ng kasera dyan sa altar. May extra pa ron sa kubo. Sige na, kunin mo. Napabuntong hininga na lang ang kulot na lalaki bago sundin ang utos ng kanyang ina. Nang nasa kwarto na ang sanggol na binabantayan ni Brent, ay kaagad siyang nagtungo sa kubo para kunin ang ekstrang gasera. Mula roon ay mas lalong umalingasaw ang mabantot na amoy ng goma kaya napatakip siya ng ilong habang nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay.
Grabe, Nay. Ang baho talaga ng goma. Ba't ba kasi kayo nagsusunog ng ganyan? Ang dami mong tanong. Sindihan mo na yung gasera at ilagay sa altar. Grabe, sungit nyo naman, Nay. Nagtatanong lang naman eh. Ayaw niyo po ba nang nandito kami? Ay, wag mo na akong dramahan dyan. At hindi naman bagay sa pagmumukha mo, Will. Baka matuktok pa kita dyan eh. Dalihan mo na. Sindihan mo na yung gasera sa altar. Eto na nga, eto na. Kibit-balikat na lang na inilagay ni Will sa altar ang nakasinding gasera at pagkatapos ay minasdan niya ang dalawang anak dahil kita ang mga ito mula sa pwesto. Napangiti siya na mapait matapos makita na nilalaro ni Brent ang bunsong kapatid na tahimik na dumedede ng gatas. Nakangiti man siya kaharap ang ina ay hindi niya pa rin maiwasang mahabag para sa kalagayan ng dalawa niyang anak na naulila na sa ina nang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Ito ang dahilan kaya nagtungo siya ngayon dito sa bahay ng ina. Namatay na kasi ang asawa niyang si Bianca dahil sa komplikasyon ng panganganak. At dahil hindi naman siya tanggap na mga kaanak ng babae, kaya mas pinili niyang lumayo sa mga yon at makasama na lang ang inang si Aling Clarice na alam niyang hindi siya itatakwil. Hindi niya sinabi ang mga pinagdaraanan niya ngayon dahil ayaw niya ring makasagabal sa tahimik na buhay ng ina. Ang totoo ay wala lang din talaga siyang pagpipilian kaya siya umuwi rito ngayon. Wala na kasi silang matutuluyan ng mga anak matapos mapalayas ni Manay Asver. Ilang saglit pa pagkatapos ng masalimuot na pag-aalala sa nakaraan, pagkasara ng pinto at bintana ay sa kanya nilapitan ng ina sa kusina na abala at tahimik na nagluluto ng makakain nila. Bago nang niluluto yung ulam na ya. Luto na ba yan? Hindi pa, senyor. Pero malapit na akong maluto. Pasensya ka na at ngayon lang ako nakapagluto eh. Pabigla-bigla ka kasi ng dating eh. Nanay naman, parang ayaw mo talaga kaming nandito ng mga apo mo ah. Di mo ba kami na-miss? Ay nako, wag mo akong utuin, Will. Malamang may ginawa kang masama kaya nandito ka at naglaya sa asawa mo, no? Nay, patay na po si Bianca. Natigil ang ginang sa kanyang ginagawa at napatingin ng seryoso kay Will na kita naman sa mga mata na nagpipigil lang ng luha. 2 linggo na po. Tinapos lang ang burol at libing niya tapos pinalayas na ako ng mga kaanak niya. Kaya pasensya na po kayo, Nay, kung nabigla ko kayo. Kayo lang kasi ang natitira kong pamilya eh. Hindi na natapos ng lalaking kulot ang pagsasalita dahil niyakap na siya ng mahigpit ng kanyang ina na hindi niya rin inaasahan. Dahil doon ay hindi na nga napigilan ni Will ang pagtulo ng kanyang luha sa kanyang mga mata. Napayakap na rin siya sa ina at tahimik na umiyak kasabay ng paghimas-himas ng ginang sa kanyang likuran. Sige, iiyak mo lang yan, anak. Salamat po, Nay. Sa kabila ng pag-iwan ko sa inyo, andaan niyo pa rin po akong tanggapin. Eh sino bang ina ang hindi makakatiis sa mga anak? Salamat po talaga, Nay. Bakit hindi mo kagad sinabi kanina ang nangyari, ha? Hindi naman po kasi kayo nagtatanong eh. Ay nako, kahit kailan ka talaga. Nagagalit po kasi kayo kagad eh. Kaya hindi ko na nasabi. Anak, huwag mong sosuloyin ang problema mo sa buhay. Alam mo naman na nandito lang ako palagi. Nagagalit ako sa mga ginagawa mong kalokohan pero hindi naman kita matitiis lalo na ang mga anak mo. Nagkataon lang talaga na merong sitwasyon ngayon dito sa Barrio Penbegbro. Sapat na sa akin na itong yakap nyo, Nay. At makita ko lang kayo, gumagaan na po yung pakiramdam ko. Nagtagal sila sa ganoong senaryo hanggang sa marinig na lang nilang umiiyak na ang sanggol. Dahil doon ay kaagad na nagpunas ng luha si Will at sinilip ang anak. Sumunod din doon si Aling Clarice sa kwarto at ang makita niyang babaeng apo ay hindi maiwasang mapangiti siya ng husto. Tumahan kaagad ang sanggol habang inuuyog-uyog ng marahan ng kanyang ama. Nay, kamukha niyo po. Mukhang paglaki niyang si Shuvilin eh, kasing tapang niyo rin eh. Abay dapat lang, dahil walang duwag sa lahi natin, anak. Si tatay po, Lola, duwag po yan eh. Kasi nakakita kami ng palaka dati na pumasok sa bahay. Naku, siya pa po yung tumakbo tapos
Ako po yung sumipa dun sa palaka. Brent naman anak ko, wag mo naman akong ibuko sa lola mo. Totoo naman po eh. Ay nako, matatakotin talaga yung tatay mo. Lalo na nung bata pa yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, huwag kang gagaya dyan. Sige po, sa inyo na lang po ako tutulad, Lola. Mainam pa nga. Nagtawanan na lang sila at habang inuuyog-uyog ulit ni Will ang sanggol at nang makatulog na si Shuvelin ay bumalik na sa kusina si Aling Clarice at ipinagpatuloy ang pagluluto. Si Will ay pinagmasdan lang si Brent na nagsosolo na naman sa paglalaro sa isang sulok ng silid. Habang naghihintay ng makakain ay lumabas muna ang lalaking kulot at tumambay sa kubo. Doon ay pinagmasdan niya ang tahimik na kapaligirang pinaiingay lang ng mga kuliglig at palakang bukid. Ilang saglit pa ay biglang napaangat ng tingin si Will matapos makadinig ng mga malalaking ibon na nagliparan. Galing ang mga ito sa malalaking puno ng kapok na hindi kalayuan sa bahay ng kanyang ina. Napakunot noon na lang siya habang pinagmamasdan ng mga ito na papalayo. At nang pumasok ulit siya sa kubo ay napansin niya ang ilang sibat na may kulay gintong patalim sa pinakadulo. Nakapwesto lang ang mga ito doon kasama ang isang bote ng langis na hindi niya alam kung para saan. Ano kaya itong mga to? Kailan pa nahilig si Nani sa pagkolekta ng mga ganitong bagay? Hahawakan niya na sana ang nasabing bagay, kaya lang ay nakarinig na naman siya ng mga humuhuning ibon. Pagkatingin niya sa mga nagliliparang ibon, ay sumulyap din siya kaagad sa puno ng mga kapok. Tila kasi meron kung anong nilalang siyang napansin na dumapo roon. Kaya nag-alisan at nagambala ang mga ibong natutulog. Anong uri kaya ng ibon yun? Eksaktong pagkasabi niya noon, ay siya naman paglabas ng kanyang nanay Clarice. Anak, pumasok ka na rito at kakain na. Opo, Nay. Saglit lang po't may tinitingnan lang ako sa puno. Anong tinitingnan mo rin sa puno ng kapok? May malaking ibon po kasi ako nakita Nay eh. Di ba pugad naman talaga ng mga paniki yung puno na yon? Doon din sa compound nila Bianca, meron yan eh. Pero hindi ganyan kalaki. Grabe, ang laki na niyan sobra. Kitang-kita dito oh. Natigilan na si Will sa pagsasalita sapagkat umabante si Nanay Clarice at saka binilugan ng mga kamay ang bibig para mas mapalakas ng boses. Nagulat na lang ang lalaking kulot nang biglang sumigaw ang kanyang ina na tila umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Hoy! Ikaw! Walang hiya ka! Kung sino ka bang nandyang hinayupak kang nagpapanggap na malaking ibon! Matalas ang pang-amoy mo ah! Hindi ka nadali ng babahong goma na sinunog ko kanina! Sige! Subukan mo lang na pumasok sa bakuran ko at may paglalagyan ka talaga! Huwag mo akong hinahabon! Hindi pa man natatapos ng ginang ang kanyang sinasabi, ay lumipad na kagad sa malayo ang isang malaking ibon na bigla ring nawala na parang bulak. Takang-taka naman si Will sa kanyang nakita at narinig na sinabi ng kanyang nanay. Akala ko hindi matatakot ang mokong na yun eh. Subukan niya lang talaga at may paglalagyan siya sa akin. Ano po ba yun, Nay? Bakit kayo nagsisigaw ng ganon? Huwag mo nang itanong, Will. Grabe naman. Ay, tara na sa loob, dahil baka lumamig na yung pagkain. Masarap ang bangus na pinakuluan ko sa sampalok. Siguradong magugustuhan mo pati ng mga anak mo. Kibit-balikat na naglakad si Will papasok ng bahay. Samantalang si Aling Clarice naman, bago pumasok sa kanilang bahay, ay nagpunta muna sa kubo at inihanda ang kanyang 3 sibat na ginto ang talim pati ang isang importanteng langis. Pagpasok sa loob ng bahay, ay dali-dali niya ring isinara ang pinto at sumabay na sa pagkain ng kanyang anak at apo, habang ang sanggol na si Shuvelin ay nahihimbing pa rin sa pagtulog. Marami silang napag-usapang bagay habang kumakain kasama na roon ang dahilan ng kamatayan ni Bianca. Humingi rin ng paumanhin si Aling Clarice sa kanyang anak sapagkat hindi niya to nadamayan habang nagluluksa sa kanyang asawa. Pasensya ka na, Will, kung hindi kita nadamayan ng mga panahong namatay ang asawa mong si Bianca. Masyado tayong malayo sa isa't isa eh. At wala rin naman akong balita sa iyo. Nay, huwag niyo na pong pakaisipin yon. Naiintindihan ko naman kayo eh. Tsaka, ayaw ko na rin po kayong abalahin pa. Sabi niyo nga, di ba, na meron kayong sitwasyon dito ngayon sa Barrio Pinobegro? Salamat naman sa pangunawa, anak.
Oo nga at may mga sitwasyon dito kaya nag-aalala rin talaga ako kanina nung makita ko kayo eh. Ay, oo nga pala, Nay. Ano na nga ba ang sitwasyon ngayon dito sa baryo Pinibegbro? Napansin ko rin kasi yung kapilya, sira-sira na. Ano na ba nangyayari dito? Ay nako, malala na anak. Mukha nga ho eh. Sino na ba namumuno rito sa baryo at bakit pinabayaan na nila yung kapilya? Dati naman, lalo na yung mga kababaihan at matatanda, alagang-alaga nila yung kapilya natin eh. Ngayon, grabe na yung ikinasira. Parang abandonado na talaga. Parang matindi yung korupsyon dito ah. Oo anak, ngunit hindi korupsyon sa pera ang tinutukoy ko, kundi ang korupsyon sa puso at kaluluwa ng mga taga rito. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Mahirap ipaliwanag anak. Kaya po pala nakakatakot na dito sa lugar nyo, Lola. Bakit po hindi na lang kayo umalis dito tapos sumama na lang kayo sa amin? Kasi sabi ni tatay, sa syudad na raw kami titire. Anak, sabi ko sa iyo, di ba, huwag kang sasabat sa usapan ng mga matatanda. Pero po tay, di po ba sabi nyo sa syudad na tayo titira pagkatapos natin bumisita kay Lola? Apo, paano mo nasabing nakakatakot na rito sa baryo Pinobegbro? Nakakatakot po eh. Di ko po alam kung paano ipapaliwanag, Lola. Madilim po kasi yung baryo nyo. Hindi po katulad sa sitio Colyabo. Nagkatinginan na lang sina Aling Clarissa at Will dahil sa sinabing yon ni Brent. Nawala na rin tuloy sila sa pinag-uusapan kaya nagtuloy-tuloy na lang sila sa pagkain ng hapunan. Lumipas ang ilang oras. Habang nahihimbing sa pagtulog ang lahat, ay hindi naman mapakali ang sanggol na si Shuvilin kaya pagising-gising din si Will. Dati naman ay mahimbing matulog ang kanyang anak kaya kinausap-usap na lang niya ito habang pinadidede ng tinimpla niyang gatas. "O ano anak, namamahay ka rin ba ha? Naninibago ka siguro sa bahay ng lolo mo ano? Sige lang anak, dumedi ka lang ha. Huwag kang uha ng uha kasi natutulog na si Lolak lang eh at si Kuya Brento mo." Hindi namamahay ang anak mo, Will. Ay, ano po bang ibig niyo sabihin, Nay? Alam mo kung bakit hindi yan makatulog si Shuvelin? Nag-aalala rin yan na katulad ko. Bakit naman po mag-aalala si Shuvilin, Nay? Wala pang kamuwang-muwang yung bata. Kaya parang imposible naman po yata yung sinasabi ninyo. Hindi ba sinabi mo kanina na tahimik naman kaisa ang bahay ang anak mo, lalo na kapag gabi? Hindi ka ba nagtataka kung bakit siya nag-iingay ngayon? Ang ibig kong sabihin natatakot yan. Pero paano niyo naman po nasabi na natatakot yung bata? Naalala mo ba yung nakita natin kaninang malaking ibon? Oo, Nay. Yon ang isa sa mga pinag-aalala ng sanggol. Mas malakas ang pakiramdam ng mga sanggol kaysa sa atin, lalo na kapag may panganib na nagbabadya sa paligid. Ramdam na ramdam nila yan. Eto, isuot mo ito sa kanya palagi. Po? Ano po ba ito? Carmen de Guerra yan. Sa madaling salita, ay pangontra sa kung anumang masamang elemento. Inabot ng ginang ang Carmen de Guerra na may pardible na nilagay kagad ni Will sa laylayan ng damit ng di makatulog na bata. Nang makampante na ang sanggol, ay nakatulog na rin ito kaagad matapos maubos ang iniinom na gatas. Pagkadaka, ay bumalik na rin si Aling Clarissa sa kanyang higaan na papag na nasa sala lang ng bahay. Pumikit na rin si Will hanggang sa siya ay makatulog. Kaya lang, mga bandang 3:00 ng madaling araw ay naalimpungatan siya matapos mapansin na wala ang kanyang panganay na anak sa higaan. Saglit niyang iniwan ng sanggol na tulog pa rin, saka siya nagtungo sa banyo kung saan niya nakita si Brent. Nakatingin ang batang lalaki sa maliit na bintana sa kusina sa taas ng lababo. Tila takot na takot din ang itsura ng bata na naihinalang sa saluwal nito. "Brent, anak, bakit? Anong nangyari? Bakit ka rin naihi sa saluwal mo?" Tay, may nakita po kong halimaw doon sa bintana. Nakasilip po sa akin kanina. Pagturo ng batang lalaki sa dakong yon, ay kaagad napatingin doon si Will pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. May nakita po talaga ako dyan, Tay. Promise. O sige na anak, naniniwala naman ako eh. Ubarin mo na yung short mo at magugas ka ng katawan. Natatakot po ako magpunta sa banyo. Baka po nandun yung halimaw eh. Huwag kang mag-alala,
Sasamahan kita, okay? Huwag po kayong aalis dyan, tay, ha? Nang matapos na ang kanyang anak, ay sabay na silang bumalik sa kwarto. Pero lumabas ulit si Will at binalikan ng kusina, pero wala na talaga siyang nakita roon. At para maibsan ang takot ng anak na tila hindi na makatulog, niyakap na lamang niya yun hanggang sa pareho na nga silang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay nagising na lang si Will dahil sa tama ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Pagkamulat ng kanyang mga mata, ay napansin niyang wala na sa tabi niya ang anak na si Brent pati si Shuvilin, kaya napabalikwas siya ng bangon. Paglabas ng kwarto ay nakita niya si Nanay Clarice na nakaupo sa papag nito habang nilalaro ang bunso niyang anak kasama si Brent. Dahil doon ay nakahinga siya ng maluwag at napalitan ng saya ang pag-aalala ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan na masaya ang ina sa piling ng mga apo. Mag-almusal ka na, Will. Nagpainit na ako ng kaping barako at may tuyo pati sinangag na rin dyan. Kumain na kami ni Brent, pati itong si Shubilin. Sige po. Nay, kung may gagawin kayo, iwan niyo na lang muna si Shuvilin dyan sa papag niyo. Nandiyan naman ang kuya niya para tingnan-tingnan siya. Sige, oo. Magwawalis din ako sa labas at nagpapababa lang ako ng kinain. Mag-aalmusal na lang din po ako, ha? Sige. Nang nasa kusina na si Will at kumakain, ay iniwan na nga ng ginang ang apo nito sa papag. Si Brent na ang nagbantay at habang naglalaro rin ay sinusulyap-sulyapan ng sanggol. Lumabas na ng bahay si Aling Clarice at nagsimulang magwalis. Hanggang sa maya-maya ay nakaamoy na ulit si Will ng goma. Napakamot na naman siya ng ulo dahil alam niyang makakasama yun sa mga bata. Ay nako, si nanay talaga Nagsunog na naman ng goma. Kapag talaga nakakaedad na, kumukulit na talaga at mahirap nang mapagsabihan Tumayo siya saglit at nagtungo sa sala kung saan pumapasok ang usok. Hinawi niya ang kortina paloob para hindi pumasok ang usok at doon ay nakita niya ang ina na nagwawalis-walis na nga. Umiiling-iling na lang siya saka dinala ang pagkain sa papag para mabantayan din ng anak. Nako Brent, kung gusto mo maglaro sa labas, laro ka na muna ron. Basta huwag kang lalabas ng bakuran ha. Doon ka lang malapit sa lola mo. Natatakot po ako lumabas tay Bakit na naman? Dahil ba to sa kaninang madaling araw, ha? Opo. Anong sinasabi ko sa iyo palagi? Hindi ba ang takot ay nasa isip lang? Totoo po yung nakita ko, tay Pinangungunahan ka kasi ng takot. Kaya yung utak mo lumilikha rin ng nakakatakot na bagay. Ano yung palaging kong sinasabi? Na ang takot po ay nasa isip lang. Yun naman pala sige na, at maglaro ka na sa room muna sa bakuran. Basta, doon ka lang sa malapit sa lola mo ha. Opo. Masayang tumango ang batang lalaki na patakbong lumabas ng bahay at naglaro nga ng kung ano-anong maiisip nito. Nagpatuloy naman sa pagkain si Will habang ang kanyang sanggol na si Shuvilin ay tahimik lang na naglalaro ng kamay. Habang abala ang lahat, ay eksakto naman na nakarinig sila ng busina kasabay ng pagdating ng isang lalaki sa tapat ng kanilang bakuran. Pagdungaw ni Will sa bintana, ay nakita niya ang pamilyar na lalaki na may hawak na styrofoam box. Si Ralph yata yun. At Monay! Pandesal! Pagkatapos ng busina ay huminto ang matipunong lalaki sa tapat ng bakuran nila. Nasipat niya rin kasi si Nanay Clarice na nagwawalis pati si Will na nakadungaw sa bintana. Magandang umaga po, Nay Klang! Pandesal po kayo dyan! Ay, pagka maingay masyado titigil mo yung pagbubusina mo dahil may natutulog pa sa bahay. Ay, Nay Klang, ang aga-aga, napapaismid na naman ang mukha nyo. Bumili na lang kayo ng pandesal at nakatulong pa ho kayo sa akin. Napakamot ulo na lang ang ginang habang papalapit sa binatang matipuno na masipag na nagtitinda. Bago tumunog ulit ay sinipat niya muna ang kabuuan ni Ralph na parang sinusuri ang buong pagkatao. Medyo sigurista na kasi talaga si Aling Clarice dahil sa kaligtasan ng apo niyang 5 buwan at kalahati pa lang. Si Will naman ay nakatingin lang sa kanilang dalawa at pangitingiti habang nakikinig sa usapan. Baka naman mamaya, Rap, nayanggaw ka na rin ha. Himalang napahinto ka rito
Samantalang noon kapag tuwing umaga, dinadaan-daanan mo lang ako. Naiklang naman, grabe naman ho kayo sa akin ha. Mukha lang akong nayanggaw. Pero alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ako magiging katulad ng mga ibang taga rito. Ito ang pangontra ko oh. Mas mabuti na yung nakakasiguro, Ralph. Alam ko naman ho yun, Naiklang. Nagtaka si Will habang nakikinig sa usapan ng kanyang ina at ni Ralph. Nakita pa niya kung paano ilabas ng nagtitinda ng pandesal ang suot nitong Carmen Digara na meron din si Chauvelin. Napatanong tuloy siya sa sarili dahil sa mga nakita. Bakit puro sila may mga dalang Carmen Digara? Nung meron. At puro pangontra na lang ang mga hawak ng tao rito. Ah, bibili ako. Pero may sasabihin ako sa iyo saglit. Ano yun? Alam mo bang may mga bisita na kagad na umaali-aligid dito sa atin kagabi? Nandun pa sa punong kapok nagtambay. Yun nga rin ho yung iniisip ko kahapon eh. Naalala ko din kasi yung anak nyo. Hinatid ko kasi yung mga yun dito kahapon at medyo nalilito raw siya sa mga pagbabago sa baryo. Ganun ba? Salamat naman pala kung ganon. Walang anuman ho. Sino-sino pa ba naman magtutulungan kundi tayo-tayo na lang din na mga natitirang normal dito sa baryo Pinobegro. Eksaktong pagkasabi nun ni Ralph ay siya namang paglabas ni Will mula sa loob ng bahay. Kumaway pa yon habang nakangiti. Magandang umaga, pare. Uy, salamat pala ulit kahapon ha. Walang anuman, Will. Baka gusto mo ng atmonay oh. Mainit-init pa talaga to. Kunin niyo na to at ilang piraso na lang. Murang-mura na lang ang halaga. O nay, kunin na raw po natin. Sige na, para naman makabawi ako rito kay paring Ralph. Magkakasundo kayo dahil pareho kayong mga buraot. Akin na yung natitira dyan. At para sa pangmerienda namin mamaya dahil nag-almusal na kami. Sige po, salamat at naubos na rin. O so paano Naiklang? Paring Will, basta kung may kailangan kayo ipaayos sa bahay nyo ha, tawagan nyo lang ako, katulad ng dati. Magandang umaga rin at mag-iingat kayo palagi ha. O siya, sige na, makakaasa ka. Magandang umaga rin. Sige pre, ingat ka palagi. Nag-peace bump pa ang dalawa na akala mo talaga ay dati ng magkaibigan at magkakilala. Napaismid na lang ang ginang pagkakita niya. Pero kahit papaano'y natuwa siya dahil meron na ring magiging kaklose ang anak niya sa baryong yon na mas marami pa yata ang bilang ng aswang kaysa sa normal na tao. Nang mawala na sa paningin nila ang matipunong lalaki, ay saka bumaling si Will sa kanyang ina. Nay, pwede kaya akong magpapasok ng trabaho dun sa kay Ralph? Pwede naman, pero sino mag-aalaga kay Chauvelin? Hindi naman ako palaging libre anak. May ginagawa rin ako sa taniman at palengke. Ay, anak ng teteng. Iniwan ko nga pala si Chauvelin sa papag. Yawa ka anak! Dali-daling tumakbo sa loob ng bahay para tingnan ang sanggol. At nakahinga sila na muluwag nang makitang masaya yung naglalaro ng mag-isa na wala namang nangyaring masama. Ay salamat Diyos ko at may anghel ang anak mo. Nilalaro yan ng nanay niya, malamang. Malalakas talaga ang anghel ng mga batang katulad ni Chauvelin Ay nako, sinabi mo pa nay. Pero hindi ibig sabihin nun magpakampante ka na, Will. Wag na wag mong pababayaang mag-isang anak mo, lalo na rito sa lugar na to. Alam niyo nay, nahihiwagaan na talaga ako sa nangyayari. Ano bang meron ngayon dito sa baryo Pinobegro? Kasasabi ko nga lang sa iyo, wag mong iwanan ang mga anak mo. Si Brent mag-isa lang dun sa labas. Sabay nilang sinilip ang batang lalaki sa bintana at eksakto na pabalik na rin yun sa loob ng bahay. Dahil doon ay nakampante na sila. Pero hindi pa rin nasagot ang tanong ni Will. Hindi na umimik ang lalaking kulot. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Nang matapos makapag-almusal, ay saglit na nagpaalam si Aling Clarice sa kanyang anak. Tapos na rin kasi siya sa gawaing bahay at kailangan na magpunta sa taniman at palengke. Yung mga billing ko sa iyo, Will ha. Huwag kang parang bata na palagi na lang na pinaalalahanan. Huwag mong gagawing biro mga sinasabi ko sa iyo na bantayan mo mga anak mo. Oo nga po nay, ako na pong bahala rito. Sige na ho, umalis na ho kayo. Baka mahuli pa kayo sa trabaho nyo. Tila nag-aalalang umalis at nagtuloy-tuloy na rin si Nanay Clarice hanggang sa mawala na siya sa paningin ng anak. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil sa pagkaabala ay medyo nahuli ng uwi ang ginang. Sabi ni Naiklang,
Alas 3 lang ng hapon makakauwi na siya. Alas 4 na Saan na naman kayo nagpunta yun? Nang makita niyang nilalaro-laro lang ni Brent ang bunsong kapatid, ay naisipan niyang igala ang dalawa kahit sa malapit. Nang nasa labas na sila at malapit na sa lumang plaza ay napansin niyang tila kakaiba ang tingin ng mga ito. Hindi rin siya makabati dahil halos hindi na niya kilala ang karamihan. Dami na talagang bagong tao rito sa baryo Pinubeg, bro. Hindi ko na sila kilala Kung makatitig pa, akala mo kakainin kami ng buhay. Tay, uwi na po tayo. Oh, bakit anak? Pagod ka na? Hindi pa po ako pagod, Tay. Hoy, bakit gusto mo nang umuwi? Natatakot po ako sa mga tao dito Para po sila yung halimaw na nakita ko sa bintana ng kusina doon sa bahay. Tay, tara na po. Sige na po. Napakunot na lang ng noo si Will at dahil sa tila mangyak-ngyak na rin ang anak na lalaki, kaya sinunod na lang din niya ang gusto nito. Umuwi na nga sila ng bahay dahil paggabi na rin naman na. Eksakto na magtatakip silim ay naabutan ni Nanay Clarice si Will pati ang mga apo sa kubo. Nagmimerienda ang mag-ama habang si Shuvilin ay nakahigalang at tahimik na naglalaro. Tumabi ang ginang sa kanyang anak at pagkatapos ay isinandal niya ang sarili sa gilid ng kubo. Nagpalinga-linga rin siya saglit sa paligid at nakiramdam dahil ilang minuto na lang ay magdidilim na rin. O Nay, medyo nahuli yata kayo ng dating Sabi niyo kanina, alas 3 pa lang ng hapon makakauwi na kayo. Nakapananghalian na ba kayo? Nagtira pa naman ako ng ulam para sa inyo. Kainin niyo na yun kaagad bago pa mapanis. Nagbenta si Ralph kanina ng kakanin kaya busog pa ako. Bakit nandito pa kayo sa labas? Huwag mong sanayin na abutin ng dilim si Shubilin sa labas, anak. Ang mga engkanto at iba pang kung ano-anong masasamang alagad ng kadiliman umaaligid kapag ganitong oras na. Nandito lang naman kami sa kubo, Nay. At saka, inihintay ka nga ng mga apo mo. Tingnan mo yung si Shuvilin, yung kamukha mo. Napatingin na lamang ang ginang sa sanggol niyang apo na tuwang-tuwa pagkakita sa kanya. Dahil doon ay napawi ang pagod niya kahit papano. Ilang saglit pa nang mapansin ni Nanay Clarice na nakapagsigana ang kanyang anak. Tumayo siya saglit at kinuha ang natitirang goma sa ilalim ng kubo. Pagkatapos noon ay sinaboy niya ito sa siga dahilan upang muling umalingasaw ang mabahong amoy ng goma. Kapag nagsisiga ka tuwing hapon, ganyan ang gagawin mo Sasamahan mo ng goma. Pantabo yan sa mga masasamang klase ng nilalang lalo na sa mga umaali-aligid. Ang baho naman kasi, Nay. Bawal yan sa mga bata, kahit sa atin. Pagmumulan pa yan ng sakit sa baga, Nay. Ano bang gusto mo? Ang mawalan ng baga o ang mawalan ka mismo ng buhay? Si Nanay talaga, Kagad binitbit ni Will ang sanggol at inuyog-uyog to. Napakamot naman ng noo ang ginang bago muling tumabi sa anak. Magtakip na lang kayo ng ilong o mas mabuting pumasok na kayo sa loob muna. Mamog na rin at makasipunin pa yan si Shubilin. Kung alam mo lang, Will, kung gaano kalaking tulong ng amoy ng goma na yan, hindi ka na magdereklamo ng ganyan. Panlaban nga sa masasamang elemento, sabi nyo. Tara na po sa loob, Nay. Nay, ano po ba yung dala nyo? At ako na po muna magluluto. Mukhang pagod na pagod kayo Lola, ako na po magbubuhat niyang dala ninyo. Galing mo dyan, anak, Thank you, Tay. Ay nako, napakabait na bata. Mabuti na lang at hindi ka nagmana sa pasaway at napakatigas na kokote ng tatay mo. Tumayo ang ginang at naglakad papunta sa kanilang bahay. Umalalay naman sa kanya ang apong si Brent habang si Will ay bitbit ang sanggol na nakatakip ng makapal na kumot. Nakarinig pa sila ng huni ng isang ibon at alam ni Nanay Clarice na hindi naman talaga yun isang ibon. Kundi katulad kagabi, isang aswang na nagpapanggap lang na hayop. Nang nasa pintuan na sila ng bahay, ay saglit na huminto ang babae at tinanaw ang madilim na kalangitan. Kung saan nila naririnig ang humuhuni-huning ibon. Nang makalayo na ang huni, ay sa kanya binalingan ng anak na may hawak na sanggol. Narinig mo yon, Will? Dahil sa amoy ng goma kaya nataboy ang nilalang na yon. Bakit? Ano po ba yun, Nay? Aswang. Aswang? Magmula nang umalis ka sa lugar na ito, ay marami ng pinagbago, anak. Kaya tama ang narinig mo.
aswang yung humuhuni na yon. Pasensya na po, Nay, ah. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko ang mga sinasabi nyo. O paano? Magluluto na po muna ako at pakitingnan-tingnan na muna tong si Shubilin, ha? Hinayaan na lang ng ginang ang kanyang anak sa mga gagawin sa kusina. Nag-ayos-ayos na lang siya sa loob ng bahay habang pinagmamasdan ng apong sanggol sa papag ng kwarto. Ang batang si Brent naman ang naglagay ng gaserang may sindi sa altar at tumulong sa pagsasara ng pinto at bintana ng bahay. Habang nagluluto, ay pinagmasdan lang ni Will ang kanyang ina kasama ang apo na nagdarasal sa tapat ng altar. Natuwa siya nang makita ang mga yon dahil ngayon lang din niya ulit nakita nang ngumiti ng ganoon si Nanay Clarice. Kung nakikita lang sana ngayon to ni Tatay Nicolo, siguradong matutuwa siya. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka at sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo at sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Matapos makapagdasal na maglola ay tuwang-tuwa si Brent kaya napapapalakpak na lang ng pasimple si Will habang pinagmamasdan pa rin sila. Narinig din nila kung paanong tumawa-tawa si Shubilin mula sa kwarto kaya napasilip silang lahat doon. Mukhang nakikisabay din sa panalangin ng kamukha niya na ya. Siyempre, kanino pa ba magmamana yan kundi sa akin lang din naman? Gustong-gusto niyo talaga, ah. Malamang. O sige na po, Nay. Sa inyo na nagmana ang mga anak ko. Mabuti naman kung ganon. Ay teka, hindi pa ba tayo kakain? Medyo nakakagutom na ang amoy ng pagkain eh. Opo, Nay. Kakain na. Brent, pag-uus ka na ng kamay mo para makakain ka na rin. Opo, Tay. Pagkatapos ng usapan na yon, ay tahimik na nga silang naghapunan. Pinangunahan ulit ni Aling Clarice ang pagpapasalamat sa pagkain nila bago pagsaluhan ng mag-anak ang nasa hapagkainan. Habang kumakain, walang ano-ano ay bigla na lang nawala ng kuryente. Mabuti na lang ay merong gasera sa altar kaya kahit papaano ay nagliwanag pa rin sa loob ng kanilang bahay. Hindi rin naman ganun kalaki ang kanilang bahay. Kaya ang isang ilaw ay sapat na para hindi mamayani ang kadiliman sa loob ng kanilang bahay. Subalit, para makakain na maayos, ay pansamantalang kinuha ni Nanay Clarice ang gaserang nasa altar at inilagay ito sa lamesang pinagkakainan nila. Nagtungo naman si Will sa kwarto para bitbitin si Shubilin na umiiyak dahil sa naiinitan at nadidiliman sa paligid. Oh, tana baby, tana. Nandito na si tatay, oh. Huwag ka na umiyak. Sige na baby, huwag ka na umiyak. Tumahan naman ang sanggol kaya dinala na ito ni Will sa hapagkainan. Palagi pa rin bang nawawalan ng supply ng kuryente dito, Nay? Hindi ko rin alam kung bakit eh. Sa pagkakatanda ko kasi nangyayari lang ang brownout o blackout kapag meron ng mga sakuna katulad ng bagyo, lindol at iba pang emergency. Bibihira ang ganitong pangyayari na biglaan. Ano ba yan? Kawawa naman ang baby Shubilin natin. Magpapaypay ang tatay mamaya. Mabuti na lang din talaga palagi may gasera si nanay sa altar. Sana lang talaga hindi magtagal to. Mukhang magtatagal pa tong brownout. Wala kasi silang anunsyo sa outpost kanina. Kapag biglaan pa naman na nawawala ng kuryente katulad nun minsan inaabot ng 24 oras. Ay nako baby, tiis ka muna sa paypay ni tatay ha. Ay sige na, magsikain na tayo at ako'y gutom na gutom na. Natatakot po ako.
Nak, di ba sabi ko sa iyo na ang takot ay nasa isip lang? Baka po may halimaw na magpunta eh. Huwag ka mag-alala, Brent. Hindi papayagan ni Lola na makapasok ang halimaw. At saka, hindi ka nila magagalaw. Tama ang tatay mo. Ang takot ay nasa isip lang. Kaya huwag ka matatakot para sila ang matakot sa iyo. Dahil sa sinabing yon ng ginang, ay naibsan kahit papaano ang takot na nararamdaman ni Brent. Nagpatuloy na nga sila sa pagkain at makalipas ang ilang minuto, matapos ang kanilang hapunan ay saglit na lumabas ng bahay si Will para magpababa ng kanyang kinain. Naguhugas pa naman ng kanyang ina ng mga plato habang si Brent ang pansamantalang nagbabantay sa sanggol na tulog na kahit mainit at walang electric fan. Habang nakatambay sa kubo ay napatingin siya sa maaliwalas na kalangitan. Napakaraming bituin sa langit at talaga namang nagniningning ang gabi. Kahit walang kuryente ay medyo maliwanag pa rin ang kapaligiran. Pagkadakay, tumayo siya at nagmasid-masid sa kapaligiran na pinaiingay lang ng mga kuliglig at mga palakang bukid na parabang nag-aawitan sa isa't isa. Ang mga tumpukang bituin sa langit naman ang nagsisilbing liwanag ng gabing yon. Anak, bakit nandiyan ka pa sa kubo? Pumasok ka na rito! Napatingin si Will sa inang matikas na nakatayo sa pinto ng bahay. Kahit may edad na ang ginang at halata ng pangungulubot ng balat, ay halata pa rin ang lakas ng pangangatawan nito. Tingin nga ni Will ay mas malakas pa sa kanya ang ina. Bilisan mo na! Pangiti-ngiti ka pa dyan! Madilim na ang paligid ngayon, no? At sinasamantala to ng kampo ng mga kadiliman para makapambiktima. Ang lalim mo naman, Nay. Kung makasabi ka ng kampo ng kadiliman. Hoy, huwag mo tinatawan-tawanan ng mga sinasabi ko. Tingnan mo ang anak mo ron at isasara ko na itong pinto. O Nay, nagagalit na naman kayo kagad. Para tuloy kayo yung kampo ng kadiliman dyan eh. Sira ulo ka talaga. Sinasabi ko lang huwag mong bibiruin ng tungkol dyan eh. Nay naman, biro nga lang, kayo naman oh. Tumakbo na si Will papuntang kwarto para hindi na siya mapagbuntunan ng inis ng inanay Clarissa. Nang nandun na ay napansin niyang tulog na rin ang panganay na anak habang nakasandal dahil nagbabantay ito kanina sa bunsong kapatid. Binuhat niya at inayos ang pagkakahiga ni Brent bago lumapit kay Shuvelin na nahihimbing na rin sa pagtulog. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin sa gabing ito. Amen. Pagkatapos niyang mag-sign of the cross, ay pumikit na rin siya para makatulog. Kaya lamang dahil sa mainit ay hindi rin dinalaw ng antok si Will. Panay kasi ang kagat ng mga lamok sa kanyang hita na sinasabayan pa ng ingay nito. Nanatili siyang gising at nagpapaypay sa dalawang anak para hindi ito papakin ng mga lamok. Katulad niya, nanatili ring mulat si Nanay Clarice at napansin niya yung paggawin ng tingin niya sa papag na nasa sala. O Nay, bakit gising pa kayo? Hindi ba kayo makatulog dahil mainit? Dito na kayo sa papag namin oh. Malawak naman at para mahagip kayo ng paypay ko. Ay hindi na anak, dito na lang ako. Sanay naman ako ng walang electric fan. Sa tanda kong ito eh. Eh bakit hindi nyo na lang po kasi buksan yung bintana dyan nang pumasok-pasok yung hangin? Yan ang wag na wag mong gagawin, loko-loko ka. Oh, bakit naman po hindi, Nay? Matulog ka na dyan at puro ka daldal. Wala na ngang umimik sa kanila pagkatapos noon, sapagkat tumalikod na si Aling Clarice habang nakahiga. Nagpatuloy naman si Will sa pagpapaypay na kahit antok na siya ay hindi niya sinusukuan. Alam niya kasing kawawa ang mga anak niya na malamang papakin ng mga lamok. Nang mas lumalim pa ang gabi, habang patuloy sa pagdidilig ng liwanag ang mga bituin sa kalangitan, unti-unti ngang nakaramdam ng antok si Edison. Kaya naman, natapik niya ang sariling muka. Saglit din pala siyang tumigil sa pagpapaypay kaya medyo umungot-ungot ang sanggol. Ay, sorry anak ha. Nakaidlip ang tatay. Itinuloy niya ang pagpapaypay ng walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga boses ng kalalakihan mula sa labas ng bakuran. Tila nagtatakbuhan ng mga ito na parang may tinatakasan o hinahabol kaya napabangon siya saglit at natigilan sa pagpapaypay.
Napansin niya rin ang ina na biglang bumangon na malamang ay narinig din ng mga ingay at kumusyon sa labas ng bahay. Ano yun, Nay? May mga tao yata nagtatakbuhan sa labas, ha? Shh! Huwag ka munang maingay. Pasimpleng napadungaw ang ginang sa bintanang inuwang niya ng konti. Sapat na para makita ang mga nasa labas ng kanilang bakuran. Sa malayo pa lang ay natanaw na ni Nanay Clarice si Ralph na nakapakunot noo. Kasama na matipunong binata ang iba pang kalalakihan na katulad niya ring tila nagmamadali. Dahil doon ay napilitang lumabas ng bahay ang ginang at sinundan naman siya ni Will, pero tumayo lang ang kulot na lalaki sa tapat ng pinto para makiusyoso. Ralph! Ralph! May narinig ako mga nagtatakbuhan kanina. Anong meron? Pagkakita ni Ralph sa ginang ay kaagad siyang naglakad palapit sa yerong gate. Halata sa mukha na matipunong binata ang pamumutla ng mukha at matinding sindak para bang nakakita ng nakakatakot na nilalang. Bakit parang namumutla ka na naman? Ano ba nangyari, ha? Night lang, buti po nagising po kayo. Pwede po ba kami munang pumasok din sa loob ng bahay nyo? Kaagad binuksan ni Aling Clarice ang yerong gate at isinara rin kaagad pagkapasok ni Ralph at ang dalawang kalalakihan na sina Michael at Emilio na mga panadero rin. Nagtataka naman si Will dahil halata sa mga itsura ng mga kalalakihan na matinding takot. Para bang may kung anong masamang nangyari sa kung saan napilit nilang tinatakasan. Dahil doon, bago pumasok sa loob ng bahay ay muling nagsunog ng goma si Aling Clarice. Pagkapasok niya sa loob ng bahay at pagkakandado ng pinto, ay sa kanya inihanda ang mga sibat na may kulay gintong patalim. Umupo sina Ralph, Michael at Emilio sa tapat ng papag. Naganda naman si Will ng maiinom nila para kahit papaano ay makabawas sa takot na kitang-kita sa hilatyahan ng kanilang mga muka. Salamat dito sa tubig, pre. Wala nga naman, pre. Pinainom na muna ng tubig ni Nanay Clarice ang tatlong panadero bago niya kausapin. Nang handa na ang lahat, ay kusa na lang din nagsalita si Ralph, pero magsasalita pa lang siya nang makarinig na sila ng malalakas na alulong ng aso mula sa kung saan. Nasundan pa yun ng ilan pang alulong hanggang sa merong isang mangibabaw sa lahat na halatang hindi ordinaryong aso ang may gawa. Pagkarinig doon ng ginang ay alam na niyang hindi galing sa ordinaryong asong alulong na yon. Bigla ring umiyak si Chauvelin kaya kagad tong binitbit ni Will at pilit na pinatahan. Para kasing nakaramdam din ng takot ang sanggol na mabuti na lang ay napatalima rin kagad ng kanyang ama. Hinawakan ni Nanay Clarice ang sibat saka inabot kay Ralph at Michael ang dalawa pa. Pagkatapos noon ay binigyan niya naman si Emilio ng isang supot ng asin. Nagbigay din siya kay Will na nagtataka sa kung anong nangyayari. Bago ka magkwento, tulungan niyo muna ako maglagay ng mga asin. Wala silang sinayang na oras. Sa bawat sulok ng bahay ay naglagay nga ng asin ang ginang kasama sina Ralph, Michael at Emilio. Si Will naman ay litong-lito pa rin na nakamasid sa kanila habang bitbit ang anak niyang sanggol. Nang matapos na ang lahat, bumalik sila sa sala para ituloy ang naudlot na usapan. Habang bitbit ni Will ang sanggol ay tinabihan siya ni Ralph. Pareho silang umupo sa pintuan ng kwarto para masulyapan din ang natutulog na si Brent. Ayos ka lang ba na dyan maupo? Hindi ka ba nagigit-git, pre? Ayos lang naman, pre. Ngayong ligtas na tayo dito sa loob ng bahay, pwede nyo na bang ikwento kung anong nangyari at bakit kayo nagtatakbuhan? Ha? Ralph? Michael? Emilio? Ang naririnig natin kanina na parang alulong ng aso. Sigurado kung hindi yung basta aso lang. Ano bang nangyayari sa labas? Galing po kami sa birthday ni Consial Vince at masaya pong lahat kahit walang kuryente. Tuloy ang kasiyahan at inuman eh. Birthday nga pala ngayon ng mayabang na Consial na yon. O tapos anong nangyari? Nandun din po si Kapitan Dodong. Nang magkalasingan na, naunang umalis si Kapitan kasama ang driver nila, pati ang asawa niya po, si Madam Neneng. Natigilan silang lahat sapagkat isang malakas na alulong na naman ang kanilang narinig. Nagsunod-sunod na naman yon hanggang sa may isang mas nakakatakot na alulong ang nangibabaw. Dahil doon ay muli na namang napayak ang sanggol kaya kagad tong inuyog-uyog ni Will at pinatahan. Binigyan niya na lang din ng maiinom na gatas hanggang sa tumahimik ang sanggol.
Pasensya na kayo sa baby ko ha. Sige, ituloy mo na yung kwento mo. Hindi naman kasalanan ng bata eh. Dahil yun sa alulong pero ito na nga po, Neklang at Will. Pauwi na rin sana kami nila Michael at Emilio kasi may tinda pa kami bukas at kailangan namin bumalik sa bakery. Kaya mga ilang minuto po, bumalik doon sa amin sa lamay yung driver ni Kapitan at sugatan po siya. Hindi lang basta sugatan ha, duguan po talaga. Bigla siyang sumigaw kaya napatingin kaming lahat sa kanya. Ang sabi niya, sinugod daw sila ng aswang. Tapos kinuha at pintay sina Kapitan Dodong at Madam Neneng. Diyos ko pa, nung una nga po, Neklang, walang naniniwala. Pero nagulat kaming lahat dahil may biglang bumagsak sa atin tapos gumulong yun hanggang mahulog sa lupa. Pagtingin ng mga tao ron, kasama na kami. Nakita na po namin yung ulo ni Kapitan saka yung asawa niya. Sa takot ni Ralph, ay hindi niya maiwasang makakapit ng mahigpit sa bewang ni Will na ikinagulat nito. Pero hindi na rin yung pinansin ng mga nakikinig dahil nakafocus ang lahat sa pakikinig. Anong ginawa niyo? Nakita niyo ba yung aswang? Wala po kaming nakita eh. Sa sobrang takot, nagtakbuhan na lang yung mga tao sa kung saan-saan. Nakarinig na kami ng mga alulong tapos pagaspas na parang malalaking ibon. Basta po, nagkagulo na ron eh. Hanggang sa mapatpad na lang kami dito nila Michael at Emilio. Salamat po, pinatuloy niyo kami at di kayo nagdalawang isip. Kung ordinaryong tao ka lang, hindi ka matatakot o may ilang na pumasok sa bahay ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na papasukin kayo dahil alam kong hindi naman kayo aswang. Teka Nay, marami pong aswang sa lugar na to. At saka, totoo ba talaga sila? Nang sabay-sabay na tumango ang mga kaharap ni Will, kaya napalingon na lang siya kay Ralph na nakakapit pa rin pala ang isang kamay sa kanyang bewang. Nang ma-realize yun ng binatang matipuno, ay naiilang niyang inalis ang kamay at dumistansya ng kaunti. Nakaramdam na naman tuloy ng kakaiba si Will dahil doon. Subalit, naantala lang ang mga yon nang muli na naman silang makarinig ng napakalakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay nataranta na si Michael at Emilio kaya pumwesto sila sa papag at nagsumiksik na parang mga bata kay Aling Clarice. Hoy, uminahon kayo mga binata. Lalaki ng katawan ninyo eh. Kayang-kaya nyo silang labanan, no? At isa pa, nandito kayo sa bahay ko na puno ng pangontra laban sa mga aswang. Hindi nila susubukan pumasok dito maliban na lang kung malakas ang loob nila. Tumayo ang ginang at minisda ng mga kalalakihan bago matikas na nagsalita. Rap at Michael, ang hawak niyo mga sandata ang gagamitin natin pamprotekta sa anak kong si Will dahil hawak niya ang apo kong si Shubilin at Brent. Sige po, Neklang. Ikaw naman, Emilio, binigyan kita ngayon ng supot ng asin, kaya gamitin mo yung pansaboy sa mga aswang. Mahalagang pangontra ng asin sa kahit na anong klase ng elemento. Nay, paano po ako? Anak, ibulsa mo to. Langis siya na may Jesus Nazareno. Mabisang pangontra sa aswang at kahit na anong masasama. Kanina nilagyan ko na itong mga patalim ng langis para siguradong hindi sasagad sa buto ang sugat ng aswang at hindi nagagaling. Maraming salamat, Nay. Ano na pong gagawin natin ngayon? Aalis na ba tayo dito sa bahay ngayon? Mas ligtas tayo dito sa loob ng bahay. Bago pa sila makapasok, siguradong napatay na natin sila o kung hindi naman baka sinikatan na sila ng araw. Ibig mong sabihin sa ngayon, mananatili tayong gising hanggang sa mag-umaga? Tama, mahaba-haba pa ang oras. Sa ngayon, dahil hindi pa nawawala ang epekto ng amoy ng goma, kaya hindi pa nila naaamoy ang sanggol. Sa oras na mawala ang amoy ng goma sa labas na sinunog ko, asahan na natin na isa-isa o baka magsabay-sabay ang pagpunta ng mga aswang dito. Nagkatinginan ng tatlong panadero matapos yung marinig sa ginang. Pero pilit nilang iwinaksi ang takot katulad ng bilin ni Aling Clarice. Habang may pangontra pa tayo sa labas ng bakuran, umidlip na kayo. Dahil mamaya sigurado kung hindi na natin sila maiiwasan. Tinaon talaga nila na walang kuryente no? O baka naman sinadya nila. Ibig sabihin, mas marami na mga aswang sa lugar na to kaysa normal na tao. Dapat umalis na tayo dito, Nay. Hindi kayo dapat magtiyaga sa lugar na ganito, na gabi-gabing nasa panganib ang buhay nyo. Saka na natin sagutin yan. Magpahinga na muna kayo, anak. Ganun na nga ang ginawa nilang lahat.
Sina Michael at Emilio ay nagsiksikan sa papag na nasa sala habang si Nanay Clarice naman ay pinagdugtong-dugtong ang mga upuan sa kusina at doon siya nahiga. Nay, sigurado kang diyan ka matutulog? Doon ka na lang sa papag na nasa kwarto, oh. Mas makakampante ako kung dito ako matutulog para mabantayan kayo, anak. Sige na, at huwag ka nang makipagtalo pa. Si Ralph na lang ang patabihin mo ron sa higaan ninyo. Naiilang man ay wala nang nagawa ang lalaking kulot, kundi sundin ang nais ng kanyang ina. Nahiga na nga siya katabi ang mga anak niya at si Ralph. Ilang minuto lang ay narinig na ni Will ang nagsasagutang hilik ni na Michael at Emilio. Kaya napaungot na lang siya. Sa lakas ng hilik ng dalawang yan, malamang sila ang maunang targetin ng aswang eh. Malamang, baka nga matuntun tayo dahil sa hilik ng dalawa eh. Mahina silang nagtawanan dahil kahit papaano ay nabawasan ng takot ang nararamdaman nila. Nang manahimik na ang lahat ay hindi sinasadyang nagtapat ang kanilang mga mata. Nagtagal yun ng halos 4 na segundo hanggang sa umiwas na lang ng tingin si Will dala ng pagkailang. Hindi niya rin kasi maintindihan ang pakiramdam habang nakatitig sa matipunong binata. Matutulog na ako, pre. Ha? Oo, ako rin. Matutulog na muna, pre. Nagtalikuran na sila sa kapumikit habang pasimpleng dumidistansya sa isa't isa. Maya-maya pa ay hindi na rin nila namalaya na sobrang lalim na pala ng pagtulog nila. Pagsapit ng umaga ay nagising na lang si Will matapos maramdaman ng mga kamay na nakayakap na sa kanya. Pagtingin niya ay ganun na lang ang gulat niya dahil si Ralph na pala yun, na napamulagat na rin ng mga mata at sobrang nabigla kaya napabangon din kagad. Dahil sa hiya ay kagad lumabas ng silid ang matipunong binata at pagtingin niya sa papag ay wala na roon sina Michael at Emilio, kaya nagpaalam na rin siya kay Nanay Clarice. Pinagmasdan na lang siya ni Will habang papalayo. Ayos yun ah. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Nagtungo kagad sa pintuan si Will kung saan nakita niya ang ina. Nabitbit ulit ang apo nito habang nagpapaaraw. Naroon din si Brent na nagsasarili na naman ng mundo kaharap ng kanyang lola. Nako, Nay, napasarap ang tulog ko. Pasensya na. Kahit sino naman siguro ay sasarap ang tulog kapag may nakayakap eh. Namula ng bahagya ang kulot na lalaki matapos yung marinig. Kaya hindi rin tuloy siya kaagad nakapag-react sa ina. Mag-almusal ka na sa kusina para maalagaan mo naman tong baby Shubilin dahil aalis ako. Kailangan kong makibalita sa kung ano lang nangyayari. Sige po, Nay. Dali-daling nagtungo si Will sa kusina at nag-almusal. Habang kumakain, ay hindi niya maiwasang maisip niya ang kakaibang pakiramdam nung magkasama at magdikit ang mga katawan nila ni Ralph. Napakamatuloy siya sa ulo na tila nalilito. Naknang teteng naman oh, di ako ganung tao. May 2 na nga akong anak eh. Dahil sa kakaisip ay hindi niya rin namalaya na naparami na ang kanyang nakain. Napansin na lang niya na ubos na ang laman ng plato matapos maramdaman ang presensya ng kanyang ina na nasa tabi na pala niya. Nay, kanina pa po kayo dyan? Oo, nakikita ko nga kung paano makausapin ang sarili mo eh. Para kang tanga. Maghugas ka na ng kamay at kailangan ko nang umalis. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkaalis ng ginang para makibalita ay ganun pa rin ang pinagmumuni-muni ni Will. Hindi kasi talaga maalis sa isipan niya ang tungkol sa kakaibang pakiramdam niya kagabi habang katabi sa pagtulog si Ralph. Mas naiisip niya pa nga ito kumpara sa mga katatakotang aswang na nangyari kagabi sa handaan ng nasabing konsehal. Naantala na lang siya matapos marinig si Brent sa kanilang bakuran na humahagalpak sa pagtawa. Pagsilip niya sa bintana ay may nakita siyang mag-asawang matanda na nakikipaglaro sa batang lalaki. Pansamantala niyang iniwan sa papag ng sala ang natutulog na si Shubilin at lumabas ng bahay para lapitan ng anak. Nag-alala kasi siya dahil sa mga nababalitang aswang sa baryong yon. Anak, Brent? Ay, Tay! Ang ganda po ng binigay sa akin ni Tatang at saka ni Nanang oh. Ibalik mo yan. Sino ba kayo? Ako si Dustencio. At ito naman ang asawa ko si Esneria. Brent, pumasok ka na muna ron sa loob. Pero paano po yung laruan? Hindi mo yan tatanggapin.
Bibilhan na lang kita. Huwag ka naman ganyan sa bata. Ano pong kailangan nyo? Pagkatapos siyang itanong yon, ay biglang nawala ang ngiti sa labi ng mag-asawang matanda, kaya mas lalo siyang kinutuban. Mabuti na lang ay nasa bulsa niya pa ang langis na ibinigay kagabi ng kanyang ina. Kaya pasimple siyang namulsa, pero ang totoo ay nakaamba na siya para kung may gawin man ang mga to. Kaagad niyang maisaboy upang malaman niya kung aswang nga ba o hindi ang kaharap niya. Ikaw naman, nakikipagkulitan lang kami sa anak mo dahil nga namimiss na kasi namin yung apo namin eh. May sanggol pa pala kayo sa loob. Nagkatinginan ng mag-asawa sa kamatipid ng umiti, dahilan para lalong mangilabot si Will. Natunugan na niya ang mga kaharap kaya kaagad niyang inilabas ang langis na may Jesus Nazareno. Binuksan niya yun at nang humalimuyak ang amoy ay biglang sumama ang tingin sa kanya na matandang mag-asawa. Hindi na nagsalita ang mga yon at naglakad na lang palayo, kaya nakahinga ng maluwag ang lalaking kulot ang buhok. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Kinausap si Brent. Anak, huwag mo nang uulitin yan ha. Huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa mga taong hindi mo kakilala. Bakit naman po, Tay? Gusto mo bang bumalik yung halimaw? Ayaw po. O di sundin mo na lang yung sinasabi ko. Opo, Tay. Sorry po Okay lang naman anak. Basta huwag mo nang uulitin yon ha. Opo, Tay. Makalipas lang ang ilang oras, pagkatapos mananghalian ng mag-ama ay dumating na kagad si Nanay Clarice dala ang nakakagulat na balita. Nay, ano pong balita? Totoo yung sinabi nila Rap kagabi. Patay na nga ang kapitan dito sa baryo, Penobegbro. Pati ang asawa niya. Sa mga sinabi ng ginang ay parabang nakaramdam na matinding takot si Will, lalo na dahil nangyari kanina sa harap mismo ng kanilang bahay. Sa pakiwari ng lalaki ay ito na yata ang pinakamatinding takot na naranasan niya sa buhay. Hindi man sila natatapos mag-usap ay nakarinig na ang mag-ina ng mga yabag ng tao mula sa labas ng kanilang bakuran. Pagsilip nila sa bintana ay nandun na naman sina Mang Dustencio at Manang Esneria. Pagkakita ni Will sa mga yon ay kinumutan kagad siya ng takot at napatanong sa kanyang ina. Nay, kilala niyo po ba yung mga yan? Hindi na umimik ang ginang dahil dali-dali nitong nilapitan ng mag-asawang matanda na nasa harapan ng nakasaradong yerong gate. Matagal silang nakatitigan na parang walang gustong magpatalo. Mabuti na lang ay mahinang kinalampag ni Nanay Clarice ang yero kaya natuon doon ang atensyon ng mag-asawang matanda. Walang iya, ang lakas ng loob niyo Lang, magbabakasakali lang. Baka naman gusto mo kaming patuloyin. Nauuhaw at nagugutom na kasi talaga kami. Kagabi pa. Hindi kasi nakukontento tong si Isniria sa kinakain niya eh. Ang gusto niya palagi, sariwa. Ang gusto pala namin pareho. Kaya, sige na, at papasukin mo na kami. Umalis na kayo. Pakiusap lang. Mang Dustencio at Manang Isniria. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na hindi kayo rito po pwede sa bahay ko? Ayaw ko ng gulo hanggat maaari lang. Habang pinagmamasdan ni Will ang ina na nakikipagpalitan ng salita sa mga nasa labas ng kanilang bakuran, nakakaramdam siya ng mabigat na tensyon sa pagitan ng mga ito. Pero nanatili siyang tahimik at nakaalerto katulad kanina. Anumang oras ay handa na siyang isaboy sa mga kaharap ang hawak na langis. Ayaw ko ng gulo hanggat maaari lang. Kaya pakiusap, lumabay na kayo sa tapat ng bakurang ka. Nawala ang ngiti sa labi ng mag-asawa. Biglang dumilim ang mga mukha nila kasabay ng kakaibang pakiramdam na tila ba lumukob sa kanilang kalagitnaan. Dahil doon ay hindi na rin napigilan ni Will ang sarili. Magsasalita na sana siya para pakiusapan ng mag-asawang matanda, kaya lang ay nauna na siya ng mga yon na magwika. Ipatikin mo naman sa amin ang mga bisita mo, Klang. Kung ayaw mong sapilitan pa namin silang kunin. Mga hayop pala kayo, mga aswang kayo eh. Kung gusto niyo ng patayan, sige, at pagbibigyan ko kayo mga hayop kayo. Talagang ako ba napili niyong kalabanin, ha? Napatras naman sa takot si Will, hindi sa mga aswang kundi sa kanyang ina. Ngayon niya lang kasi nakita na ganun si Nanay Clarice. Para tong pinaghalo-halong mababangis na hayop na handang makipagpatayan sa kahit sinong kalaban.
At dahil sa sinabi niyang yon, ay biglang nawala ang ngiti sa labi ng mag-asawa. Unti-unting pumangit ang mukha ng mga ito na tila magpapalit na ng anyo. Kitang-kita ni Will ang pagtulis ng tenga ng dalawa at ang mga itsura nitong naging katulad ng isang paniki. Sa sobrang takot at pagkagulat ay hindi niya naiwasang buksan ang hawak na langis at dali-daling isinaboy sa mag-asawang aswang. Nang dumampi sa balat ng mga ito ang nasabing langis, ay kaagad nagsugat ang mukha nila at katawan, kasabay ng pag-usok noon. Nagsumigaw ang mag-asawang matanda na katulad ng boses ng isang diablong napapaatras. Kahit si Aling Clarice ay nagulat din sa ginawa ng kanyang anak, kaya hinawakan na niya ang kamay nito para pigilan. Baka kasi isaboy pa ni Will ang lahat ng laman ng bote at maubos ito. Galit na humarap sa kanila ulit ang mag-asawa habang parehong namumula mga mata at nanlilisik. Kitang-kita rin ang mga sugat sa muka at iba pang bahagi ng katawan na natamaan ng langis na may bendisyon ng Jesus Nazareno. Dahil sa pananakit ng lalaking yan sa amin, sinisiguro ko sa iyo, Klang, magbabayad kayo. Ngayong gabi na to, pinapangako ko sa iyo na hindi na kayo sisikatan ng araw. Papasukin namin ang bakuran na ito. Sisirain namin ang bahay niyo at lahat kayong nasa loob iisa-isahin namin. Sa harap mo mismo, Klang, wawasakin ko ang katawan ng lalaking yan, pati na ng batang lalaki at ngunguyain ko sa harapan mo. At bago ka namin patayin, Klang, mahirapan ka muna ng gusto. Ang naamoy kong sanggol ay sinisiguro kong wala kong ititira kahit na buto niya. Muling nagsaboy si Will ng langis, kaya halos masunog ang kalahating mukha ni Mang Dustencio. Naglupasay ang matandang Ginoo sa sahig na parang bulating binudburan ng asin. Pero tila wala namang pakialam si Will tungkol sa bagay na yon. Lakas loob siyang nagsalita laban sa mag-asawang aswang. Sige, subukan niyo lang galawin kahit tibla ng buhok ng mga anak ko o kahit ng nanay ko. Hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Kapag bumalik kayo ngayong gabi, sinisiguro kong hindi kami ang sisikatan ng araw. Kung hindi kayo, mga hayop kayo. Mga hayop kayo, mga aswang kayong patay gutom sa laman at dugo ng tao. Habang inaakay si Mang Dustencio ay umaangil si Manang Isniria na nagsasaan yung paniki na naman. Umaatras na sila pero ang tingin ay nasa mag-ina pa rin. Papatayin kita! Papatayin kita! Sige, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Kayong pupulbusin namin. Kinalampag pa niya ng maraming ulit ang yerong gate hanggang sa pigilan na lang siya ni Nanay Clarice na nagulat din sa inasal ng anak. Bakit mo ginawa yun, Will? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ginawa mong yon? Hindi na natapos ng ginang ang pagsasalita sapagkat nakita niya ang panginginig ng kalamnan ng kanyang anak na bigla na lang napaluhod sa lupa. Kasunod ng pagtagas ng mga luha, napabuntong hininga na lamang ang ginang bago tinulungang akayin ng anak papasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya to sa papag at pinainom ng tubig. Minasahin niya rin ang mga kalamnan ng kamay, hita at paa hanggang sa kumalma na ito. Pasensya nanay, nabigla lang ako sa nangyari kanina eh. Hindi ko na rin po alam, naghalo-halo ng emosyon ko eh. Hindi po ako papayag na gawan nila ng masama ang pamilya natin. Maganda ang ginawa mo, anak, pero mali ang paraan mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Nagdeklara ka ng gera laban sa mga aswang na yon. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Na kailangan na nating umalis dito, anak. Pero kahit saan pa tayo magpunta, hahanapin at hahanapin ka ng mga yon hanggat hindi ka nila napapatay. Dahil sa ginawa mo, hindi sila titigil. Ilang minutong nanahimik ang mag-ina na naantala lang dahil sa pagdating ni Brent na nagbabantay ng sanggol. Nagising na pala kasi si Shuvelin na tila humihingi na ng gatas. O sige na, mag-asikaso ka na ng mga anak mo. Aalis na tayo kaagad bago pa tayo tuluyang abutin ng dilim. Dapat wala na tayo sa poblasyon bago kumagat ang dilim dahil siguradong hindi sila titigil, anak. Wala na nga silang inaksayang oras. Matapos makapag-alsabalutan ay umalis na sila sa lugar na yon. Pero bago tuluyang lisanin ng bakuran, ay malungkot na sinunog ni Nanay Clarice ang kanilang bahay at ang lahat ng mga naroroon. Ito lang kasi ang naisip niyang paraan para hindi kagad masundan ng mga aswang na maaaring humahunting sa kanila ng kanyang anak at mga apo.
Nagulat ang mga taga roon nang makitang nasusunog ang bahay at bago pa makaresponde ang marami ay natupok na nga ng husto ang bahay. At sa kabutihang palad ay kaagad silang nakasakay ng tricycle at nakarating sila ng poblasyon. Pasado 4:00 na ng hapon. Nay, saan po ba tayo pupunta? Ang totoo niyan anak, hindi ko rin alam. Pero saka na natin isipin yan dahil kailangan natin makasakay ng bus patawid sa ibang probinsya. Kailangan makalayo tayo sa lugar na ito bago pa dumilim. Pagdating nila sa terminal ng bus, kamalas-malasan sapagkat nag-cut off na pala ang biyahe. Kaalis lang ng huling bus pero hindi na nila naabutan yon. Gusto nang umiyak ni Will pero tinapik-tapik na lamang siya sa likod ng ina habang umiisip ng paraan. Ano na po ngayon yan, Nay? Nangya naman Kasalanan ko to eh. Dapat talaga hindi ako nagpadalos-dalos. Hindi ngayon ang oras para mag-isip ka ng ganyan anak. I-relax mo ang sarili mo dahil kung matataranta ka, mas lalo tayong malalagay sa alanganin. Nag-aalala lang po ako sa mga anak ko. Lalo na po kay Shuvilin dahil wala pa po siyang kamuwang-muwang sa mundong to eh. Huwag ka mag-alala anak. Matatapos din ito. Makakaalis din tayo. Hindi na natapos ni Nanay Clarice ang pagsasalita sapagkat biglang umiyak ang sanggol na tila ba natatakot. Kaya kagad tong pinatahan ni Will. Nang mapansin naman yon ng ginang, ay nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa makita siya ni Mang Dustensio at Manang Isniria. Pareho itong nakatingin sa kanila na masama. May mga kasama pa to na 3 kalalakihan at 2 babae na handa nang sumalakay sa oras na kumagat kagad ng dilim. Nasundan na nila tayo anak. Pagkakita ni Will sa mag-asawang aswang, ay kinumutan na siya ng takot at halos hindi na alam ang gagawin. Hinatak na lamang siya ng ina papunta sa simbahan ng poblasyon. Ito na lang kasi ang naisip niyang lugar kahit pa alam niyang nakakapasok naman doon ng mga aswang. Nakiusap si Nanay Clarice sa nangangalaga sa simbahan dahil wala ngayon ang pari. Mabuti na lang ay pinayagan sila pero iniwan din naman sila ng nasabing Ginoo dahil sa takot na baka madamay pa ito. Pagkagat ng dilim ay mas tumaas na ang tensyon na nararamdaman ng mag-iina. Nagsumiksik sila sa altar ng simbahan habang nakikiramdam sa mga mangyayari. Mula sa pintuan ng simbahan ay pumasok ang mag-asawang aswang kasama ang mga aliporis nito. Kitang-kita sa mata ni Mang Dustensio at Manang Isniria ang matinding galit. Magkakasabay na nagpalit ng anyo ang mga aswang kasunod ng nakakakilabot na alulong na umaalingaw-ngaw halos sa buong poblasyon. Natakot ng gusto ang sanggol kaya umiyak to ng umiyak. Natuwa naman ng mga aswang nang marinig ang boses nitong takot na takot. Hindi naman na alam ni Will ang gagawin kaya niyakap na lamang niya ang mga anak habang umiiyak din sa takot. Ngayong gabi na ito, malalasap niyo ang pinakamatinding sakit bago kayo mamatay. Kahit magmakaawa kayo sa amin, wala kayong mapapala. Lalo lang namin patatagalin ang paghihirap ninyo. Pasalaki na sana ang mga aswang nang biglang dumating ang ilang kalalakihang may dalang mga sibat, buntot pagi at kung ano-ano pang pangontra laban sa aswang. Nagkaroon ng sagupaan at sa bilis ng pangyayari ay hindi yun namalayan ni na Aling Clarice at Will. Nagtago sila kaagad sa pinakaligtas na lugar na nakita nila at pinakinggan na lang nila ang ingay. Halatang halata sa matinding sigawan kung paanong naglalaban ng alagad ng kabutihan laban sa kasamaan. At ilang saglit pa nga ay ang naririnig na nila ay hindi halakhak ng kaaway kundi ang pagtangis ng mga ito. Nay, ano na po kayo nangyayari? Hindi ko rin alam anak. Dumito ka lang at sisilipin ko kung ano na nangyayari. Baka po kung mapano kayo, Nay Hindi ko na po makakaya kung pati po kayo ay mawawala rin. Huwag ka mag-alala. Dahil walang mangyayaring masama sa akin anak. Alam kong kabalikat natin ang Panginoon. Nakiisa na nga si Aling Clarice sa pagtugis sa mga kaaway. Hanggang sa maitaboy na nga ng mga kalalakihan sina Mang Dustensio at Manang Isniria. Napatay ang iba pang mga aswang. Nang matapos ang laban, ay ganun na lang ang gulat nila matapos makita sina Ralph, Michael, Emilio at iba pang mga taga-baryo Pinobegro. Ngayon lang, nabalitaan po namin ang nangyaring pagtugis sa inyo ng mga aswang na yun. Kaya hinanap po namin kayo matapos masunog yung bahay nyo dun sa baryo Pinobegro.
Mabuti na lang din at may isa sa mga kakilala namin ang nakakita sa inyo na pumasok kayo rito sa simbahan. Yung mismong caretaker, pinsan ko. Salamat sa Diyos at hindi kami nahuli ng dating. Maraming salamat din sa inyo. Hindi kayo nagdalawang isip na tulungan kami ng anak ko. Napakabuti ng mga puso nyo, Ralph, Michael, Emilio, at sa inyong mga taga-Barrio Pinobegbro. Pagpalain kayo ng Panginoon natin. Sino-sino pa po bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din po. Sa ngayon tinutugis na rin po ng mga taga-Barrio ang iba pang mga aswang dun sa atin. Dahil sa nangyari kay Kapitan Dodong at Madam Neneng, namulat na ang mga taga ron sa atin. Ay nako, maraming salamat talaga. Walang anuman po. Teka, nasaan na po pala si Will? Nandito ako. Maraming salamat, pre Mabuti na lang at dumating kayo. Kung hindi, Natigilan na si Will dahil bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Ralph. Hindi na rin siya pumalag dahil tila nagustuhan niya na rin yun. Pagkatapos sa mga pangyayaring yun, ay wala na ngang napagpilian ng mag-inang Clarissa at Will kundi ang bumalik sa Barrio Penobegbro. Naubos na rin kasi ang mga aswang kaya ligtas na sila. Tumulong nga ang mga taga-baryo sa pagtatayo ng bagong bahay ng pamilya de Guzman. At hindi naglaon ay nagkamabutihan na sina Will at Ralph hanggang sa sila ang makatuluyan sa bandang huli. Wakas,